Dinurog sila ni Digong. Hindi na sila makabalik. Kaya ang ginawa nila, nakipag-alyansa sila sa administrasyon. Their only vehicle para makabalik sila sa highest post dito sa bansa natin is through BBM. At ginamit naman sila ni BBM na attack dog doon sa mga sumusuporta sa mga Duterte. Ang problema nating malaki ito. Alam ng lahat ito. Liberal, makabayan black, administrasyon, sinusuportahan ng Western world. Alam nyo na kung sino yung bansa na malakas. Kaya ang plano nilang lahat para magkaroon ng tsansa ang liberal at makabayan sa 2028, kailangan nila ng sasakyan. Ang sasakyan nila, ang administrasyon. Kaya ang plano nila, narinig nyo yung nagsalita kanina, anybody can be a president in 2028 except a Duterte. Hindi natin sinasabi perfecto si Digong. Actually, para sa kaalaman nyo, alam ng iba sa inyo rito, kami yung nakipaglaban kung bakit natigil natin ang constitutional lockdown at ang kursahang pagbabakuna ng experimental vaccine. Tayo po ang nagpatigil niyan. Pero wala tayong sigaw against sa gobyerno nun. Ang kinalaban natin, DOH at saka IATF. 2 buwan tayong natulog sa harap ng Supreme Court. 4 na buwan tayong natulog sa harap ng Senado. Kaya napatigil natin yan. Kaya nagkaroon tayo ng panandaliang kalayaan sa ngayon. Ito na naman tayo, mas mabigat na laban. Mas mabigat na laban, pero alam ko, maipapanalo natin. Bakit tayo kukunti lang? Ito siya. Gusto nyo malaman? Kapag kayong mga nandito, ako naniniwala yung mga vloggers natin na nandito, lahat ng sinishare ninyo katotohanan. Okay? Pero pag share ninyo, ang ginagawa ng mga minions nila, mga warriors nila sa keyboard, lahat ng sinishare ninyo, delete na kagad yan. So hindi na kumakalat. Hindi nyo ba alam na lahat kayo, na mga makatotohanang vloggers, nakasyadouban kayo lahat? Akala nyo na isi-share nyo sa marami, pero umiikot lang yan sa circle of friends ninyo. Pero anong ginagawa ng kalaban? Ganito, makinig kayo. Kapag may isinare silang mali, inuulit-ulit nila sa social media, paulit-ulit yung mali, paulit-ulit. 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, hanggang 1 taon, paulit-ulit. Sa mainstream media, yung mali, paulit-ulit rin. 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, 1 taon, paulit-ulit. Yung bagay na paulit-ulit ninyong nababasa at nakikita, nagiging totoo na sa paningin at pandinig ng iba. Tama, mali? Ngayon, pagka may na-pick up kayo sa Facebook page ninyo, kahit na mali, ang ginagawa ninyo, isinishare nyo pa. Yun ang gusto nila. Yung maling pinakalat nila, na-pick up nyo. Sabi nyo, mali ito eh, i-share ko nga sa circle of friends ko. Sinare nyo ng sinare. Yun ang gusto nila. Kasi yung mali kumakalat. Dapat pag may nakita kayong mali, delete nyo na kaagad. Mamamatay siya ng natural death. Nakukuha nyo yung logic? Tanong ko sa inyo, naniniwala pa ba kayo sa mainstream media? Lakasan natin. Naniniwala pa ba kayo sa mainstream media? Kita nyo, konti lang yung matatalino. Lahat na nandito, kayo ang pag-asa ng bayan, kayo nakakaintindi ng tama. Tama! Lahat ng wala rito, mga bomo! Tama! Mas madali nilang mahikayat yung mga may cellphone na ginagandahan lang nila yung headline. Hindi pa nabasa yung kabuuan ng istorya, isinare na kasi maganda headline. Hindi nyo binasa kung sino nagsulat. Huwag kayong magsishare ng cut and paste. Huwag na huwag. Ang i-share ninyo, yung tao mismo na nagsasalita.
Hindi fake news yun. Ngayon, alam ko naka-live yan. Pag sinare nyo yan sa FB page nyo, hindi makakarating sa lahat yan. Ang gawin nyo, i-record nyo. Maghanap kayo ng estudyante sa kalsada, sabihin mo, pakishare mo sa FB page mo. Makakarating yan sa marami. Ganyan tayo hinuhulma ng sistema. Kaya never na mag-unite ang mga Pilipino hanggang nandyan ang bayarang mainstream media. Never mag-unite habang may nabubuhay na mga bayarang vloggers. Tama! Gusto nyo malaman paano tayo manalo? Ano? Gusto nyo? Kahapon gusto na naming manalo eh. Kaso ilang piraso lang kami rito. Ang hirap naman na lulusunin natin yung kalaban, tapos sisigaw tayo. Napapaligiran namin kayo. Ilan kayo? 5 kami. Para tayo siraulo nun eh. Gusto nyo manalo? Huwag na natin paabutin ng Nobyembre at Disyembre. Sa estimate ko, simula sa likod hanggang dito, mga nasa 300 pataas tayo. Mamaya-maya, may mga dadating pa ng mga tropa, abutin tayo ng 600. Ang Pilipino, ganito. Pakinggan nyo mabuti ha. Majority ng Pilipino, ganito. Noong wala pa yung cellphone, mas madaling magparami. Pag sinabi mo, punta tayo Luneta, ang dami kagad. Kasi yung balita, nasa nandun lang sa Luneta. Wala kasi. Telephone nun, may party line pa. Hahanap ka pa ng telephone booth, dala kang benching ko para makatawag ka. Ngayon, mayroon ng cellphone, ang bilis. Bakit ang tagal natin dumami? Lahat ng Pilipino ang kaisipan ganito. Hintayin ko muna silang dumami, pag madami na, saka ako sasama. Eh, lahat ganun ang kaisipan. Patay na dami, naghihintayan lahat. Maganda, maghintay tayong dumami. Magdala ka ng tulugan mo rito mamaya. Dito tayo matulog. Dito natin, hintayin natin sabay-sabay dumami tayo. Tama! Hindi sa bahay. Wala nang uwian. Tama! Dapat magkaintindihan tayo. Kasi ang hirap araw-araw. Schedule tayo ng rally ngayon. Pahinga na 1 linggo. Schedule ng rally. Pahinga na naman. Schedule, pahinga. Walang katapusan. Wala tayong